sinasabing bangag si Digong at tatanga-tanga? Bakit ko sinasabi? Kasi ito po yun. Oh, ito ha. Oh, panoorin po natin ito. Oh, ito. Yan, para mabilis tayo. Yan, panoorin po natin. Ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos laban sa tirada ng kanyang anak na si VP Sara. At kasunod ng mga tirada ni Digong noon kay BBM, sinabi niya ngayong wala na pala ito o wala ito sa narco list. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Si Bongbong Marcos pangag noon, ngayong presidente na pangag natin ang presidente. Oh, naalala niyo yan. Sabi ni Digong yan noon. Mga ilang buwan na yung nakalipas niyan. Tapos, Hindi na bago kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag binabanatan at tinatawag na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa prayer rally nga niya sa Davao noong Enero, sinabi rin ni Duterte na nasa narco list na dati pa ang presidente. Nung ako'y mayor, pinasipahan ako ng evidence oh, ng PDEA. oh, pinakitaan siya ng evidence ng PDEA na nandun yung pangalan ni PBBM na isa daw sa gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yun yung sabi niya dyan. Tapos, Doon sa listahan, nandoon yung pangalan ko. Pinuweltahan na siya dati ni Marcos at sinabing epekto lang ng fentanyl ang mga sinasabi ni Duterte. Pero sa press con kahapon matapos sumarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. okay, sorry kay Gimog TV ha. Oh, ito na naman yung bago niyang sagot. Ito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narco list si PBBM. Kung nandiyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala din. Oh, wala naman pala eh. Sabi niya noon, meron. Pagkatapos, wala na naman. Sino yung bangag? Sino yung bangag? Diba? Tapos kagabi sa press con, sinabi niya, bangag na naman daw yung Pangulo. Kumbaga laban bawi si Digong, laban bawi, ulyanin. Pag ganyan ka po mag-isip, ibig sabihin, bangag ka talaga. Diba? In fairness to the president. Hindi naman ligid sa marami ang lumalalang iringan ng dating unity ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero kahit ang dating Pangulo, ipinagtanggol si Marcos sa birada ng anak na hindi ito marunong mamuno. I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Bukod sa isyu ng anak at ni BBM, Tapos yung sinabi niya dito, iba na. Iba na naman. Paiba-iba, di ba? Halatang bangag. Oh. Laro-laro. Kung sino yung gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kasi kung normal po yung takbo ng isip mo, hindi mo sasabihin yan. Dapat may paninindigan ka. Sinabi mo, panindigan mo. Diba? Panindigan mo, bakit ngayon pabago-bago? Laban bawi. Laban bawi. Ibabalik natin. Pakinggan niyo yung sinabi niya. Oh. Pati polis. Kayo bang mga military pati polis? Would you still continue to support a drug addict? Oh. Susuportahan niyo pa ba ang drug addict? Kasundaluhan at kapulisan? Susuportahan niyo pa ba ang drug addict? Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising sa ibang. Oh. Susuportahan niyo pa ba ang addict sa marijuana? Ha? Yun yung tanong. Yun yung tanong. Anthony Guerra, adik ang digong mo. Ha? Adik ang digong mo. Tanggapin mo na. Huwag kang tatanga-tanga. Diba? Ano? Susuportahan niyo pa ba ang adik sa marijuana na digong? Oh. Ito ba oh? Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako. 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 Kasi nagmamariwana ako.
Kasi nagmamariwana ako eh. Parang, Ano na? Ha? Hindi nyo matanggap na adik si Rodrigo Roa Duterte. Klaro yan. Kompleto yung pangalan. Hindi po ako yung may sabi niyan, ha? Siya yung may sabi. Narinig nyo naman. Hindi naman siguro kayo bingi dyan, di ba? ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako eh. Parang magising sa ibang pinakaya. Tanggapin po natin yung hamon at sabay ng pag-drug test, no? Nang matapos na po ang lahat ng alinlangan. The closure of President Duterte's addiction to fentanyl and his use of marijuana for alertness is troubling. His depiction of experiencing euphoria from fentanyl is alarming. It is perplexing that despite Duterte's acknowledgement of addiction and marijuana use, his supporters in the DDS seem unconcerned. There appears to be a level of acceptance and a lack of worry within that group regarding Duterte's circumstances. When examining the questionable decisions of the previous administration, such as relinquishing control of the West Philippine Sea to China, dismissing the arbitral award, and introducing PUGUs, one might consider whether Duterte's fentanyl addiction influenced his ability to make rational decisions while governing the country. What are your thoughts on this issue? A health expert warns a pain reliever President Duterte is taking is an extremely potent chemical that may cause addiction and may be lethal in large doses. Details in this report. The president himself said he is suffering from Berger's disease, a disease typically associated with smoking. Berger's disease involves the inflammation of blood vessels in the extremities, which eventually damages skin tissues. Masyado nang magang-maga yung daluyan ng sirkulasyon. Magkakaroon po ng kakulangan ng oxygen supply doon sa area na yon, okay, at nutrients. Consequently po, magiging bluish, magiging blackish, mamamatay, gangrene. President Duterte admitted he had to take a pain reliever, often administered to cancer patients, in order to cope with the disease. I used to press something here, fentanyl. It's a painkiller. Dr. Salinel warns, however, that fentanyl, often used as an anesthesia, is an extremely potent chemical. It may cause addiction and may be lethal in large doses. Mas 50 times, 100 times potent pa ito sa morphine. Okay. Pero hindi ito ganun, hindi basta-basta binibigay ito. Pwedeng umpisa euphoria, no? Pwedeng nauseated, nasusuka ka, yung mga ganun tipo. Pwedeng drowsy, pagka na sobrang ka nito, pwedeng mag-stop yung breathing mo. Diba? Respiratory depression, pwede ka makomatose. But aside from Berger's disease, Duterte said he also suffers from a medical problem on his spine, which affected his nerves, as well as daily migraine attacks. I have this migraine every day. Salinel says people suffering from regular bouts of migraine should take these seriously. Pwedeng pangitain ang isang migraine o isang headache na mas malalim pang karamdaman.